Magandang hapon po, Lola. Ano pong pangalan mo? Kung nakatatanungin mo sa aking pangalan, ako po si Expectacion M. Serbilyon Nagales. Ilang taon ka na po? 85 years old. Pinanganak ako ng November 9, 1940. Anong katutubong grupo po o komunidad ang kinabibilangan mo? Ay, ang katutubong komunidad ng nabibilangan ko na ako na kasanayan na kami mga bata pa, yung mga kagaya ng mga paglalaro, ganyan. Tapos yung yung lola ko, matanda na rin. Ako ang nag-alaga sa kanya hanggang siyang namatay. Saan ka po lumaki? Sa pabrika, Sino-sino ang mga pangunahing pinagkukunan mo po ng katutubong kaalaman noong bata ka pa? yung tatay ko at nanay ko. Ano pong mga tradisyonal na gawi o kaalaman na karaniwang itinuro noong kabataan mo? Yung itinuro ng aking mga nakakatanda sa akin, lalong-lalo na yung tatay ko at nanay ko, na kami daw, pag dumating na sa 15 anyos, mayroon na sa amin manliligaw. Pero bawal sa amin yung pumunta ang manliligaw na umupong nasa tabi namin. Paano po ipinasa sa iyo ang kalamang ito? Halimbawa sa pamamagitan ng pasalitang kwento, pagmamasid. Ay, sa salitang kwento po. Lalo pag wala na kaming gawain, na niyayaya na kami ng mga magulang, yan ang kwento sa amin na pag kami daw lumaki ng ganyan ang gawain namin. Paano po nagbago ang mga tradisyonal na gawi o kaalaman sa paglipas ng panahon? Ngayon lang, presente na ngayon na paglipas ng panahon, ako ay nag-asawa, 17 years old. Pero ang pag-asawa ko hindi ko kagustuhan. Kagustuhan lang ng aking mga magulang. Dahil sabi ng aking tatay, ang nanay namin namatay na, hindi pupunta rin kayo sa pag-asawa, mag-asawa ka na kahit bata ka pa. Ay wala kami magawa, takot na takot kami sa aming mga magulang. Kaya nag-asawa ako, umaga. Sa tingin mo po ba ang mga nakababatang henerasyon ay sumusunod at nire-respeto pa rin ang mga tradisyon? Ito tulad ng dati? Sa aking natala sa ngayon, hindi na po nasusunod. Dahil lalo yung mga kabataan ngayon na nauso yung cellphone, wala nang makakasunod sa tradisyon ng unang panahon. Ama na. Salamat po.